buhay ang pwedeng maging kapalit. Isa ka bang dog owner katulad ko? Kailangan mong panoorin to. So, nung una ko nagkaaso mga tol, itong si Hailey, nung napag-full vaccine ko siya mga tol, especially yung anti-rabies niya, akala ko hindi ko na kailangan magpa-vaccine kasi nga may anti-rabies na yung aso ko. And full vaccine naman na siya, so kampante ako. And then nung tumatagal na sa akin si Hailey, ang dami niya nagiging play-by sa akin, sa mga kamay, sa paa. And then yung mga sugat ko medyo palaki ng palaki, tapos lumalalim. Then one day, napagtanto ko na manood ng mga vet, certified vet na talagang pinagkakatiwalaan ng tao. And then nanood ako ng mga content nila kung kailangan bang magpa-anti-rabies pa ng mga owner kahit na full vaccine yung aso nila and then may anti-rabies na rin. So doon ko na-realize mga tol sa kakapanood ko ng mga content nila about it, na kailangan pala talaga na magpa-vaccine pa rin ng anti-rabies yung mga owner. Kasi may isa ako napanood na mga times daw na kahit pag tinuro ka ng anti-rabies yung mga aso, nag-feel siya. So, doon ako medyo kinabahan. Nung time na yun, may nangyari na yung pangil ni Hailey kumapit sa isa sa mga daliri ko at talagang nasugat siya at tumugo. So, doon ako napag-decide na magpa-anti-rabies. So, pumunta ako sa isang animal bite center, which is yung Survax. Ito yung una kong session. Bali, 4 siya na vaccine. Kasi nga, bakit siya 4 mga tol? Kasi may tinatawag na pre sa post vaccination. So, kapag pre-vaccination mga tol, nasa 2 to 3 lang ang vaccination na kailangan mo kunin. Pero kapag post, kung nakagat ka na ng aso, and then doon ka pala magpapavaccine, kailangan mong kompletuhin yung 4. So nag-4 na vaccination ako. So, kompleto ko siya. So, yung 4 na vaccination na yun mga tol, good for 3 months na siya. And then, after 3 months, kapag may nangyari na parang kung gusto mo magpa-booster, pwede magpa-booster. Kapag after 3 months na yung mga tol, nagkasugat ka, lalo na kapag dumugo siya, kailangan nyo magpa-booster. Recommended talaga ng doctor yan. Kasi recently, nagkaroon ako ng gasgas dito. Nakalimot niya ako dito sa may bandang kilay ko. Ayan, pagaling na nga siya. Nung nakalimot niya yan, dumugo pa. Talagang malalim siya. So, nagpa-booster ako, binigyan nila ako ng 2 dosage. So, isang dosage muna, and then after 3 days, yung pangalawa. So, booster na yun. So ito yung receipt ng vaccination na ginawa sa akin ng 2 na para sa booster. So, isa sa mga natutunan ko dun sa nurse or sa doctor na nagturo sa akin is, kunyari ito sa unang vaccination mo, natapos mo yung 4 na dosage mo, and then nakagat ka below, okay, or nagasgasan ka below the head or the neck, okay pa yun. Basta nandoon sa within range nung 3 months ng vaccination mo. Pero kapag nakagat ka sa mukha at dumugo siya, basta above the neck at dumugo yun, recommended talaga na magpa-vaccine kayo mga tol. Kailangan nyo magpa-booster. Ako nagpa-booster talaga ako. Tapos tinanong ko din yung nurse about it na paano kung kunyari kakatapos ng booster ko ngayon, tapos ko yung 2 session na yun. Tapos kinabukasan nun, nagkaroon ako ng sugat ulit. Ang sabi sa akin nung nurse na nag-assist sa akin, kapag dumugo yung kagat o yung kalmot, recommended pa rin na magpa-vaccine pa rin kayo ng booster. Kasi kung sabi naman ng nurse, wala namang masamang epekto kung nagpapa-booster tayo kapag nakakagat tayo, lalo kapag dumugo. Pero kapag mga scratches lang, kasi nga, di ba, doon sa skin natin, may malalim naman yan, may mga epidermis, mga ganun-ganun pa yan. So kapag yung sa mukha nagasgas ka lang, hindi naman siya dumugo, goods pa naman daw yun, sabi sa akin ng nurse na yun. So ngayon, yun nga, nagpapagaling na to. Actually, magaling na yan. So, okay naman na siya. So, itong video to mga tol is awareness para sa mga dog owner. Recently, ang daming balita lang namamatay dahil sa rabies kasi pinapabayaan nila. And awareness na rin to mga tol na huwag niyong babaliwalain na hindi magpa-vaccine. Lalo na kapag nakagat kayo ng pusa, ng aso, o nakalimot kayo ng mga yan, magpa-vaccine kayo at pumunta kayo sa mga pinakamalapit na animal bite center. So, yung mga tol, health is wealth pa din mga tol. Alam ko, medyo mahal yung vaccination. Meron naman tayong mga barangay na may libreng vaccination. So, puntahan nyo yun. Huwag kayong tamarin mga tol kasi buhay ang pwedeng maging kapalit. Good luck!